Nagsisimula may plano sa kamay, lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rexlag Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dalan namin dito. Kung gustong mag-toothbrush or mag-lamos or kahit hindi na siya program sa mga CO is number 12 or 3.5. Yung mga return yun po yung tatakbo sa mga ilaw naman yun. Meron tayong mga suki na kinuk. Dari na, dito sa firewall. Construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. 2, 3, tatlong unit po ang tapos sa paghanap flooring nito, pwede na mag-ito habang po ginagawa namin para makapili kayo kung alin yung gusto yung lahat na ano na, pare-parehas na. Sa papel, pero puso ang batayan. Kaming mga gumagawa sa likod ng kabayan. Walang shortcut sa tibay, diskarte tunay. Sa Rexlag Construction solid, walang sablay. You know, mamasa meron tayong birthday. Ayan ang birthday ni Paring Junior, mga magiting na karpentero. Birthday po niya ngayon. Thank you. Taka si yung pong sa Lubao, si Paring Timak birthday niya, saka si Erwin, 20 birthday po niya. And happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngayong October. Ang daming birthday ngayong October. Ito din, hindi yung birthday ngayon. Yan, meron na siya mga... Gagawin na daw yung birthday niya ngayon. Gode Pataranta. Advance na yung birthday niya. Wow. Meron pa siyang pambiling pulutan. Thank you, pre. Thank you. Diba? Thank you. Ayan po sa every birthday ko nila, meron silang 1,000. Kaya si Manuel, 2 beses yata mag-birthday sa isang taon. Ano Manuel? Ayan, update po tayo sa mga closet. Ito. Kinano na po ito. Dock wheel. Tsaka ito. Tapos ito. Ulongga puti. Ulongga po yun eh. Ulongga po yan. 4x8. Tsaka yun. Matagal lang po yung pagkano dyan. Pagpipintura. Yung mga drawer. Yung dito yan. Yung oreta. Ito sa kubo. Tapos na to. Finish na. Pinapatayo na lang. Pwede nang i-deliver rin to. Ano? Oh, ang ganda. Napakalinis. Para din siyang laminated. Kintab. Ang kinis. So, ito yung mga takip. Hydraulic po yung nito. Kanyang drawer guide, soft close po yan. Hindi na tayo naglalagay ng ordinary para maganda. Lakad natin ngayon mga boss, Pangasinan tayo. Pangasinan project. Linis. Basta lagyan natin ng tawag dito, flanges. Ganun yung hangiran, stainless. Dito shelves yata rito. Pwede rin ng mga dito hangiran o yung mga pantalon pwede dito. Dito yung mga t-shirt, mga long sleeve. Pangasinan. Kaya tayo ng Pangasinan ngayon. And let's go. Okay. Ayan na, nandito na po tayo. Alcala, Pangasinan. Update po tayo dito. Last week hindi po ako nakapunta rito. So nag-start na rin po silang mag roofing framing. Salipin natin. Tapos pinagawa ko na rin yung mga kailangan po nilang mga bended accessories dito. Tulad ng gutter, mga gutter flushing,
So pinagawa ko na rin po yun para pagka okay nang install na, so papadala ko na lang dito yan. So from Pampanga po yung pong mga bended accessories namin. And then yung roof, titingin po ako dito sa malapit kung meron po tayo makitang ano dito, yero. Tapos nagano na rin po pala sila dito mga boss, nagplastering. Nakamonitor po ako dito. Meron po ako CCTV na nakalagay dyan sa site. So everyday meron akong sinisilip ko po yun. So kaya alam ko po yung mga nila, mga activity, daily activity nila dito. Tapos syempre tumatawag din tayo dito sa kanilang ano dito, sa kanilang foreman. So mga for now, titingnan ko kung pwede na meron na natapos na mga room na napalitadahan na. So pwede naman tayong ano naman mga boss, ang magandang isunod pagkatapos ng plastering. So ano, ceiling po, ceiling framing muna. So pagka na ceiling framing na, so doon ang papasok naman si electrician para iabang po yung mga dapat iabang doon, tulad ng mga location ng mga ilaw. Tapos pagka okay na, nakaka-framing na, so pwede na tayo mag-close. And then susunod na po nun yung tiles. And then yung pong pintor, pwede na rin silang mag-start, magmasilya ng wall, mag-skim coat para pumuti na. Update pala dun po sa mga pinapagawa kong door jamb dito. Yung pong door jamb na lalagay namin dito is sa Yakal. Kaya alam medyo na-delay gawa ng wala pa pong deliver na kahoy yung aking supplier. Ayan, shoutout kay Maria Lourdes. Ayan, shoutout po. Siya po yung aking supplier ng Yakal door jamb. Ayan. So baka ano, tingnan natin, maybe next week baka magawa ng paraan, magkaroon na ng kahoy na Yakal wood. Ayan. October, anong petsa ba ngayon? 23 ba? Hindi ko na alam yung petsa. Pero ang araw ngayon is Miyerkules, Wednesday, araw ng Bale. Wednesday, ayan, kalagitnaan ng isang linggo. Babali sila, and then sasahod ng Saturday. So ayan, nandito na tayo sa Alcala. Ayan na mga boss, Alcala, Pangasinan project. And naka-framing na yung upper roof. Ayun o, mahabig na sa kanyang perspective. Ayun yung perspective. So pagkatapos nila yun, dito naman sa lower roof. Para yung design ng bubong niya is skillion type or shed type. Yung ganyan pong design na bubong, shed type or skillion. Tapos meron pa siyang ano dito sa may porch. Meron pa bubong diyan, pero tupalaw na lang yan. Importante pinauuna ko po itong project na to sa loob. Nagdagdag na po ako ng manpower dito. Marami na po sila dito, mga nagpa-plastering. Ayun na, pwede na pala ang bubungan tong upper roof. Papasukat ko na yung yero. Tapos yung mga gutter, pinagawa ko na, tulad ng sabi ko kanina, pinagawa ko na yan. Mayroon pang ano dito, pinaka porch, one step down siya doon. Tapos yan yung main door nya. Mapapansin nyo mga boss, meron po lintel beam yan. Lahat po ng opening namin is lintel beam. Lahat naman po ng proyekto. Ayun, tulad ng bintana na yun, lintel beam. Napaka-importante po na ng ganyang lintel beam. Kung magpapagawa man po kayo ng bahay, at least palagyan nyo po ng lintel beam. Ayan o, 3 meters pala yung header po na yan. Yung pintuan dito, tsaka yung pintuan dun sa harapan, tsaka yung mga bintana, 3 meters yung pinaka header nila. Ayan, 3 meters. Tapos next, ayun, mayroon pa siyang second beam dun. Tapos nag-beam pa siya dun sa may papatungan ng mga Raptor. Hindi po namin pinatong lang sa CHB. Meron din po siyang lintel beam kung saan papatong yung Raptor para mas matatag. Beam. So tatlong beam siya.
napakatibay. Napakatibay nitong proyekto na to. Ayun na, halos na linis-linis na po pala dun sa mga kwarto. So nandito na sila sa high ceiling, sa kitchen area. So next week po pwede na po ako maglagay ng tao dito na ceiling framing naman. Pag-uusapan na namin ni Foreman yung ceiling details na yung papaliwanag ko sa kanila para next week. Tapos papaprepare ko na rin yung mga ceiling framing materials. So pwede na sila mag-framing actually dyan, no? Yung hamba, yung medyo nahuli po dahil hindi pa nakakita ng wala pang kahoy yung aking supplier na yakal. Silipin muna natin. Ayan, dito si area na to mga boss, high ceiling po rito. Ayan, no? High ceiling po yan, napakataas. And then dito, ayan, dito ano lang yan, baba na lang dito sa gawing kitchen area. Yung mga kwarto tapos na. Yung hamba lang yan, no? Nahuli. Ayan. Tulad dito, pwede na po sila mag-ceiling framing dito. Tapos pwede naman mahuli yung hanger, yung pamitbit or kung tawagin sa hanger. Tapos dito, okay na rin dito. Ayan, pwede na rin mag-framing dyan. Tapos pwede na rin palang mag-skim coat, pero sa skim coat dapat pala dapat may bubong. Ayan, ito yung pinaka master bedroom. Ayan, laki po niya. Malaki po yung master bedroom. Kahit dalawang bed na queen size pwede po dyan, no? Napakaluwang. Tapos yung kisame din nito, yun, header na yun sa 3 meters. Tapos siguro mga 3.3 meters yung kanyang ceiling dito. Kukunin namin yung maximum nya para medyo mataas din kisame. Pag kasi mataas yung kisame mga boss, napakaliwalas tingnan. Tapos lalo na kung ang color nya is white, light color yung kanyang paint o pintura nya, so napakaganda, napakaluwang tingnan. Ito yung ito yung kanyang master. Tapos ito yung kanyang full toilet and bath, shower area, water closet, and then vanity. May mga abang na rin na mga electrical. Ayan yung mga abang na mga CO. Framing na. Ayos. Tapos ito yung common CR. Ito yung shower, tapos water closet. Hiwalay po yung vanity nya para if ever never mag-CR o kung may nagsi-CR, so hindi may istorbo dito. Kung mayroong gustong mag-toothbrush or maglamos, so kahit hindi na siya pumasok doon, dito lang. So hiwalay po siya. Water closet ay shower, then vanity. Ayan, ito yung vanity. Ayan, naglalagay tayo ng dito, face mirror. Sa ating wiring, yung mga wiring po namin mga boss, sa CO, common naman ginagamit sa mga CO is number 12 or 3.5 na wire. Tsaka ang ginagamit kong wire mga boss, hindi po ordinary. Ang ginagamit kong wire dyan sa mga proyekto namin sa PD or perf duds. Yan, isa rin din po sa magandang kalidad yung PD, perf duds. Medyo may kamahalan lang. Tulad ng sabi ko nga dati, hindi baling tipirin mo na lahat, wag lang yung sa kuryente. Kuryente po kasi ano po yan, kailangan na magandang klase yung wire na gagamitin. Tulad niya, no? Ito mga CO to, so number 12 po na perf Dodge. Tapos common sa lights number 14, except dun sa ating pinaka supply. Yung supply niya is number 12. So yung kanyang sa lights sa tatakbo sa mga ilaw, so yun ang magiging number 14. Tapos sa switch, yung isang line niya number 12. Pagka tumakbo po dito, yung line 1 or line 2 yung tatakbo rito, at least number 12 po yun. Tapos yung mga return yun po yung tatakbo sa mga ilaw naman yun. Yun, number 14 po yun.
Ayan, hindi po number 14 lahat. So meron po 12 din dito. Tapos sa aircon, standard is number 10 or 5.0 na ano, ay 5.5 pala yung number 10, 5.5 sa mga aircon, ref, yan mga ref. So kailangan po dyan number 10. Dala ko na rin pala yung panel board dito, mamaya papakita ko sa inyo. Saka yung mga wire pa na gagamitin pa rito, dala ko na rin para if ever na ano sila, maka-framing na, so pwede nang mag-installa ng mga ilaw. Medyo malaki po kasi yung price difference dito sa Pangasinan tsaka sa Pampanga. Saka syempre tayo, meron tayong mga suki na kinukuhanan ng mga ano, mga materials na mura. Syempre suki tayo, contractor price ang bigay sa atin dahil nga sa kanila tayo laging kumukuha. Nagpa-plastering na rin yata dito sa likod. Maltada na laring Ken. Dari niya po ba? Dari na dito sa firewall. Ayan din yung bitang pipe. Nilagyan nyo ng ano, nilagyan nyo ng Sara. Dito pala si ano, Pabling Ano Pabling? Ba si Tata pala yung nadestino dyan. Ikaw yung nakabunot nung ano, ikaw yung nakabunot sa rapol dyan. Ayan mga gusto, firewall to, waterproofing po yan. Buti mabait yung kapitbahay, tumayag na mag-scaffold dyan. Firewall. So ayan na, waterproofing. Sa exterior naman po, kahit na hindi firewall, nag-a-apply po kami ng waterproofing. Waterproofing kahit po dito sa labas na po na hindi siya firewall, waterproofing po yan bago yung skim coat. Maliban lang dito sa loob skim coat na po yan. Ano? Ito yung kitchen area. Ayan, mga masad 1, 2, 3, 4, tapos meron pa sa likod 5, tapos meron nagka-trusses. So maganda po yung naging ano itong project. Hopefully sana matapos namin sa deadline nito kung kakayanin po. Yung extension dito, bali mahuli na yon. Importante dito sa loob para unahin natin to loob para kung dumating man sila owner, so pwede nang tirhan tong loob or kasi mag-ano po sila, magbabakasyon po sila kuya. Ayan ang family Huenyo. Shoutout sa family Huenyo. Magbabakasyon sila this coming December. So sana matapos natin ng bago sila dumating. And dito meron pa pong extension dito. Tapos meron pang plant box po dyan. Silipin natin mamaya sa perspective. Dito pala si Weatherman. Ang daming kamuting kahoy. Saan nyo nanakaw to? Luwag sa kay Kapitan. Kay Kapitan, Kikap. Yan, shoutout Kikap. Kamuting dutong. Mga sarap nito oh. Nalarin kamuting dutong o Gabi? Kailan binigay ni Kap? Tata. Yan, shoutout kay Weatherman. Dito pala si Weatherman. Ang absent yung partner niya si Wapo Master no. Tapos si Wapo Master. Wala daw maiiwan dun sa mga alaga niyang aso dahil aalis si Tita Kay, yung kanyang misis, mag-seminar daw wala pong magbabantay sa mga aso niya. Yung sinasabi ko nag-alaga ng aso para may bantay sa bahay. Ngayon nabaligtad, hindi makaalis ng bahay dahil walang bantay yung aso. Namang saan? Meron siyang alagang mga Shih Tzu yung siya pa master, meron silang alagang Shih Tzu. So yun lang yung naging problema, hindi makaalis dahil nga po walang bantay yung aso. Ano walang? Tilapia tsaka Sobra ba yan o sakto lang? sobra na yan. Sobra yan? Oo, sobra. Naku, pangalatida, kalalit. Oo, 3 finger. marami na kami dyan kaya Ilan kayo dyan? 15. 15 kayo? Dadagdagan ko pa yan sa Lunes. Dadagdag pa ako dyan, magkikisam
Oh, di pang kaya. Bianda. Bianda. Yan si Mang Sani yung kanilang cook. Hanggang babangur ng kagaran. Yan. Yan kuryente Mang Sani. Ayan. Ano po yan? Belt Dodge. Dalawa lang. Meron mang kuryente dyan, wala na. Dalawang 12, dalawang 14. Ibang kulay yan. Dapat may ibang kulay yan. Green saka yellow. Okay yan. Oo. Dalawa niyan. Black. Yan, baba mo na rin kaya ito. Meron kang tools dito. Ayan mga boss. Ito po yung tools na binili ko rin na ano. Na kompleto po to. May grinder, barena, at saka chipping gun. Ayan yung panel box. So tingnan natin panel box dun. Yung Mang Wanits. Parang nangayayat ka Mang Wanits ah. Ah. Yung mahaba lang yung bagote. Mababa yung bigote. Okay na yun. Saan? Mahaba lang yung bagote. Oh, hindi mo dun. Ito po yung panel board na ilalagay ko dito. Bala yung panel board nya is MCB. Halos ganyan po yung ilalagay ko na rin sa mga proyekto. Mas maganda po kasing MCB or miniature circuit breaker. Masali mo sa mga hinira mo ng karton. Ito yung panel board ah. Gusto ko lang. Okay. Ayan. Ayan yung panel board mga boss. Tapos yung kanyang main. Dito yung mga branches. Laki di ba? Susi niya to. Ano, sabi mo, pagka dumating siya po master, bigyan mo sa kanya. Regalo mo sa kanya kamo. Baka after undas na pumasok yun. Ayan na, ito po yung elevation ng bubong. So, meron po mga detalye dyan. So, okay na po kami dyan. So, next natin yung, ito na, yung pinaka-ceiling niya. Ceiling design. Ayan na, yung ceiling po niya, simple lang naman po yung design niya dito. Isa, cove design lang po siya. Ito yung pinaka-master bedroom. And then, ano ba? Oh, master. Ayan, kwarto. Cove lang, halos cove lang po yung design niya, simple lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung location ng cove. Dito sa may kitchen, sa living, sa dining wala siya. So iano ko rin, pag-usapan din namin ni owner kung final na po sa kanila itong mga design ng ceiling, kung gusto nilang i-upgrade or i-change order. So yan, pag-usapan natin. Tapos nandito rin yung kanilang electrical notes mga boss. Kompleto po ito. Ang may gawa po nitong plano na to is si Architect Ernest Calura. Ayan natin. Pag-usapan na rin namin ni Foreman yung ceiling. So by next week pwede na akong mag-deploy na mag-ceiling dito para ko tapos pwede na rin magbubong dito next week. Kasi pagkatapos nila dito, sinepa na lang yung nilalagay nila. So doon na sila sa may lower roof doon. So, pwede na maunang bubungan actually ito para meron na siyang shade. Tapos pagka okay na yung, pwede na rin tayo mag-deploy ng pintor, mag-skim coat. Alas 12 na, kain na tayo. Mangan. Alas 12 na. Magka before lunch mga boss, alis na rin tayo dahil meron pa po kung kailangan prepare na materials na kailangan namin. Baka dadaan po ako ng daw. Yan po ang bibilin. Kain po tayo, kain. Dito lang tayo mga nahalian. Tapos order lang ako ng materials nila. Semento, wala na sila semento. Halos maraming ginagamit nila buhangin tsaka semento dahil nga sa plastering. Sa structure, halos ano na po, okay na sa structure.
ito na lang dito, yung extension na lang, yung tapalaw na lang to dito. Pauuna natin yung rapatunahin dun sa loob. Ayan mga boss, iwan na natin sila. Bago pala tayo umalis, order muna ako ng materyales. Semento ang kailangan nila. Daan tayo sa hardware. Kainit na sakyan. Palamigin muna natin. Ayan na, nandito na po tayo mga boss, dito sa Dao Marina Arcade. Meron lang akong bibilin dito. Marina, dito tayo bumibili kay iPark Variety Store. Ay mga boss, okay na po. Nabili na natin yung kailangan natin. Baka dumaan po tayo sa Kalulot project. Ayan na mga boss, nandito na po tayo. Daan muna tayo dito sa Kalulot. Ayan, congratulations kay Beatrice Charo A. Gonzalez, RMT, Bachelor of Science in Medical Technology, for passing March 25 Medical Technologies and Licensure Examination. Ayan, congratulations Beatrice. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, nandito na tayo. Bumili ako ng ano sa Dao mga boss, water pump. Kailangan po kasi nila ng water pump dito. Yung water pump sa farm hindi maandar. Aba meaning guy, isinali na mo Robin. Wala, lingon ng tanging balik. Tayo tangos na ito, tayo tangos. Nano ini? Okay, may gawa kaya mo imputo ka rin. Muli akong bago para sa water source nila po, para maano nila yung tubig doon. Papatubig kasi sila, mano yun, gumawa sila ng improvised na ano, PVC papunta doon para hindi sila mahirapan. At the same time magiging ano na rin, madali na sa kanila yung pagkuha ng tubig. Ito naman nagawa ngayon nila, ito naman yabi. Boss ba? Sige. Sige. Bukasan lang po namin gagawin, wala naman kaming gamit. Kailangan namin liabi tubo. Tapos T. Higay tayo pa kanyan, yan, bumili din po ako ng hose, 100 meters to. So simula doon hanggang doon, siguro naman naaabot hanggang doon, pero hindi ko lang alam doon po sa dulo doon, baka hindi na umabot. Sabagay, meron pa naman pala akong ano doon sa bahay, yung mga hose din sa bahay na yung dati kong ginagamit. Dugtong na lang siguro, kaya PVC, meron naman PVC dyan. Sasilipin natin sila, nagpe-prepare na po, baka bukas na makapag-ano na sila, makapag-flooring na sila. Pinakompak ko kasi mabuti. Tapos in-apply namin ng ano, ng gamot para sa anay bago mag-flooring. Yung ginawa nilang kanal ng tubig, binobomba nila doon papunta rito. Nahihirapan po sila sa water, sa tubig. Ayun na, prepare na pala to. So bukas ano na, flooring na.
Mabagsik mo yan ay. Amoy gamot. Naglalagay po siya ng ano, gamot. Ayan, bale yung tambak mga boss, kalahati muna and then kukompak. Ayan, tulad nyan, kinompak muna po yan. Tapos papatungan ulit ng tambak. Ayan, i-kukompak ulit para compact talaga, sure na compact. Mahirap po kasi pagka po kasi yung tambak isa hindi siya talagang ganun kasiksik. Possible po in the future magsisink. Pagka nang-sink yung tambak, siyempre pagka lalo na pagka mahina po yung flooring, bibigay din po yung flooring. So pagka bumigay yung flooring, pagka may tiles bumaba, yung pong tiles aangat po yung mga tiles. Hindi po bababa yung mga tiles, mag-aangatan po sila. Masaan yun yung reason na minsan pumuputok yung tiles pagka po si gumalaw yung seg, bumaba, yung tiles po mag-aangatan, puputok. Kaya maganda talaga compact na compact. Kaya mas maganda gamitin ganito, loose soil. Huwag po yung parang lupang bundok na buo-buo. Yung buo-buo yung lupa, yun napakahirap pong compact nun, na mahirap pong siksikin yun. Ito maganda po ito, maganito loose, buwaghag, madali siyang sumiksik. Tulad niyang compact. Talaga sisiksik siya pagka dinaanan po ng compactor. Tapos ito yung ating rebar-ring, 40 cm po yung spacing, 40 spacing. Tapos nakapatong po siya sa beam. Ayun yung beam, nakapatong po yung flooring para matibay din. Tapos ito, mahuli muna itong itong sa may CR dahil meron pa pong mga waterline na gagawin dyan. So hindi muna mayabang yung waterline. Sabi ko unahin na nila to para makapagasinta na. Halos kasi ginagawa nila ngayon puro backfilling, tambak po yung ginagawa nila ngayon. So may mga mason tayo, ang ginagawa lang isa nagtatambak. So lugi naman tayo mga boss kung tambak lang po yung magiging accomplishment ng skilled workers natin. So dapat yung mga magtatambak is labor lang. So sabi ko kailangan nyo ng buhusan para yung mga skilled workers natin gagawin na, pwede na magasintada. Para pagka po na buhusan na to, madali na lang po naman yun na asintada. Sa galit lang makakaangat na po to. Maginhawa na sila magtrabaho dito pagka nagka flooring na. Birthday ka po ni Jerwin. So bigyan natin yung kanyang birthday. Dayo. Birthday mo kapon. Hindi mo nata eh. Thank you. Birthday. Ka. Birthday mo. Ano? December ano? 19, December 19, birthday naman ni Eric. Malayo pa. Ayan mga boss, tulad na sabi ko, for example 50 yung mga tropa. So budget po natin yung 50 mil sa taon.
pinagpigan. Ayan mga boss, oh, ang tataba, oh. Ayan mo, oh. Ang tatamad. Kumakain ng nakaupo. Oh, taba nito. So, yung barako yun, oh. 11 pa yan. Magtitira lang tayo ng isang barako at saka isang babae. Siguro itong dalawa, oh. Barako. Para dumami ulit. Let's go. Uwi na tayo. At tapos na po yung ating maghapon.